Lumaki ako, pinahahalagahan ko ang katatagan at rutina. Ang mga magulang ko, bagamat hindi mayaman, ay lumikha ng isang mapag-alaga na kapaligiran na nakatuon sa kasipagan at katapatan. Sila ay high school sweethearts na nagpakasal ng bata, nagsisilbing modelo ng pagiging matatag at pagmamahal. Umaasa akong magkaroon ng katulad na ugnayan sa aking magiging asawa, na nakabatay sa respeto at pangako sa isa't isa. Sa kolehiyo, nakilala ko si Helen at agad akong naakit sa kanya. Siya ay ambisyosa, matalino, at masigla. Mabilis kaming nagkaibigan. Kagagraduate ko lang noon ng degree sa IT at nakakuha ng trabaho, habang si Helen ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral, at kalaunan ay natapos ang kanyang abogasya. Ang aming relasyon ay parang nakatakda na, at sinuportahan ko siya sa law school, naniniwala sa aming kinabukasan ng magkasama. Kamakailan, ang aking asawa sa loob ng 24 na taon, si Helen, ay umalis para sa isang weekend getaway kasama ang kanyang kalaguyo, si Ray Bland, nang walang anumang pagtitiyak o pagmamahal, isang malamig na tapik lang sa ulo. Ang kanyang kawalan ng malasakit ay nakakakilabot, at ako ay napuno ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kung ano ang susunod na gagawin. Nagpakasal kami sa edad na 22, at nagsisimula pa lang ako sa aking trabaho sa IT habang tinatapos ni Helen ang kanyang abogasya. Sinuportahan ko siya sa mga mahihirap na taon na iyon dahil mahal ko siya at naniniwala akong makikinabang kaming pareho. Siya ay nagtapos, nakakuha ng prestihiyosong trabaho, at nagtayo ng isang matagumpay na karera. Bagamat mas malaki ang kanyang kinikita, ipinagmamalaki ko ang kanyang mga nagawa. Ipinagpaliban namin ang pagkakaroon ng mga anak upang tumuon sa kanyang karera, at kalaunan ay nagdesisyon siyang huwag nang magkaroon ng anuman. Kami ay naging isang dual income, no kids couple. Hindi ko man lang alam kung ano ang ginagamit niyang birth control, at sa kaibuturan ng puso ko, kinamumuhian ko ang kanyang desisyon tungkol sa mga anak, ngunit sinubukan kong mag-enjoy sa buhay. Si Helen ay palaging ang nangingibabaw na kapareha, at hindi ko ikinagalit ang unahin ang kanyang mga pangangailangan. Gayunpaman, nagbago ang kanyang pag-uugali kamakailan, at ang kanyang tumaas na libido ay nakinabang sa akin hanggang kagabi. Casual niyang ipinaalam sa akin ang tungkol sa kanyang date kasama si Ray Bland, nang walang anumang pagkakasala, sinasabi na kailangan niya ng mga bagong karanasan ngunit gusto pa rin niyang magsaya kasama ko. Alam kong walang saysay ang makipagtalo, at isang malamig na kawalan ang pumuno sa akin. Hindi ko siya hinalikan ng good night o nagpaalam kinaumagahan, pakiramdam ko ay patay na siya sa akin. Sa trabaho, ako ay isang zombie. Kinatatakutan ang plano ni Helen para sa gabing iyon. Alam kong hindi ko matitiis ang kahihiyan ng kanyang mga plano at natatakot sa mga kahihinatnan ng diborsyo. Sa pakiramdam na ako ay nakakulong, naisip ko na mayroon lamang isang solusyon, may kailangang mamatay. Pagdating ko sa bahay ng gabing iyon, naghahanda si Helen para sa kanyang weekend date. Habang siya ay naliligo at nagbibihis, kinuha ko ang isang armas mula sa aking briefcase at kinargahan ito. Ang plano ko ay barilin si Ray pagdating niya. Alam kong mapupunta ako sa kulungan, ngunit wala akong pakialam. Gayunpaman, bumusina lang si Ray mula sa kanyang Maserati nang hindi bumababa sa pinto. Tinapak ni Helen ang ulo ko na parang aso habang siya ay umaalis, hindi napapansin ang kargadong armas sa ilalim ng unan sa sopa. Ako ay umungol habang siya ay lumalakad palabas kasama ang kanyang overnight bag. Sa kabila ng aking galit, hindi ko siya mabaril, at ang pagtakbo palabas para barilin ang kotse ay parang walang katuturan. Pagkaalis nila, napag-isipan ko ang aming buhay ng magkasama, tinitingnan ang mga lumang litrato ng masasayang panahon sa Cancun, Paris, at aming mga Caribbean cruise. Wala nang halaga ang anuman. Wala akong support system, wala na ang aking pamilya, at walang interes si Helen sa aking buhay. Gumawa ako ng ilang pagbabago sa aming joint bank account, nagpadala ng email sa kanyang law firm tungkol sa kanyang affair, at nag-iwan ng tala kasama ang aking singsing sa kasal sa coffee table.
Umupo ako sa sopa na nagbabalik tanaw sa mga mas magagandang panahon at kalaunan ay natagpuan ang lakas ng loob na kunin ang armas. Paumanhin, nanay at tatay. Umaasa akong makita kayo sa lalong madaling panahon, bulong ko bago kalabitin ang gatilyo. Nakahiga ako sa kama kasama si Ray at hindi ko naisip si Terry mula nang umalis ako ng bahay noong Biyernes. Hindi ako natuwa na binanggit siya ni Ray, ngunit tama siya. Matagal nang nawala ang mga araw ni Terry ng pagtulog buong gabi. Si Terry ay palaging mainit at mapagmahal, ngunit kung minsan kailangan ng isang babae ng higit na katuwaan. Sa totoo lang, hindi ko siya naisip man lang ngayong weekend, sabi ko. Inalis mo siya sa iyong isip. Huwag kalimutan na siya ay ilang taon na mas matanda, kaya inaasahan na iyon. Hindi mo ba naisip ang tinalakay natin kanina? Tanong ni Ray. Ang ibig mong sabihin ay gawin iyon sa harap ng iyong asawa, tanong ko, na nagtataas ng kilay ng may pag-aalinlangan. Oo, sagot ko, upang ipaalala sa kanya kung paano ang mga bagay-bagay mula ngayon. Huwag kang mag-alala, duwag si Terry. Wala siyang gagawin. Hindi niya man lang ako sinubukang pigilan nang umalis ako noong Biyernes ng gabi. Well, ang mga kuting ay maaaring maging mga mountain lion kapag itinulak ng husto, alalahanin ang kaso ni Connor, babala ni Ray. Sinabi mo na hindi kanya sinubukang pigilan. May ginawa ba siya o sinabi, patuloy ni Ray. Hindi. Umupo lang siya sa sopa. Wala siyang sinabi mula nang sabihin ko sa kanya noong Huwebes ng gabi, sagot ko. Tumawag ba siya o nag-text sa iyo? Tanong ni Ray na hindi makapaniwala. Hindi. Wala, sagot ko. Hindi mo ba nakikitang kakaiba iyon? Tanong ni Ray. Hindi naman talaga. Alam niya kung paano ako kumilos kapag nakagawa na ako ng desisyon, sabi ko. Alinman doon, o iniwan ka na niya, sagot ni Ray ng mariin. Hindi siya mangangahas. Alam niyang mahal ko siya, at sex lang iyon, sagot ko. Tiningnan ako ni Ray na para bang sinasabing, anong mali sa iyo, ngunit pagkatapos ay lamambat. Kung iyan ang sinasabi mo, huwag na tayong magpunta ulit, Fred. Hindi hanggang sa mangako kang tutulungan mo akong parusahan siya pagbalik natin bukas ng gabi, sabi ko. Okay, tutulong ako, sang-ayon ni Ray. Pumasok kami sa driveway ko huli na noong Linggo ng gabi. Ang bahay ay nakakatakot na tahimik, at ang bakuran ay hindi pa nagugupitan, isang bagay na palaging ginagawa ni Terry tuwing Sabado. Sa isip ko ay nabanggit kong kakausapin ko siya. Inaasahan ko na sa aking bagong interes, walang ibang magbabago. Handa ka na ba para dito? Tanong ni Ray. Siyempre, sagot ko. Sabihin mo, utos ni Ray. Kinuha ko ang aking bag at nagtungo sa pinto, na sumusunod ng malapit si Ray. Habang iniikot ko ang susi, naisip ko, hindi bababa sa hindi pa pinalitan ni Terry ang mga kandado. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ako ng isang kakilakilabot na amoy. Ano ba iyon? Bulalas ko, na tinatakpan ang aking bibig at sumisilip sa loob. Ang nakita ko ay nagdulot sa akin ng pagkasindak. Agad kong isinara ang pinto at tumakbo sa bakuran kung saan ako samuka. Anong nangyayari? Okay ka lang ba? Tanong ni Ray, na lumalapit sa akin. Si Terry iyon, yutal ko. Patay na siya. Ano? Patay? Halos sigaw ni Ray. Sigurado ka? Sigurado ako. Nasira ang sopa, at may kalat saan man. Ano ang dapat kong gawin? Sabi ko, na tumataas ang gulat sa aking boses. Well, tumawag ka sa emergency, sagot ni Ray ng kinakabahan. Salamat, Captain Hindsight, sagot ko nang may pangungutya. Napaurong si Ray ngunit agad na nakabawi. Paumanhin, Ray. Hindi ko ito inaasahan. Mananatili ka ba hanggang sa dumating ang mga pulis? Tanong ko. Maaari akong manatili ng ilang minuto, sabi ni Ray nang nag-aalangan, ngunit ito ang iyong gulo na lilinisin. Salamat, sabi ko. Dinail ko ang emergency. Tiniyak sa akin ng operator na papunta na ang mga pulis at iminungkahi na manatili ako sa labas. Sumang-ayon ako, dahil sa amoy.
Naghintay kami at ng Maserati ni Ray, at bigla akong natauhan, patay na si Terry. Ayaw ko nito. Gusto kong alagaan niya ako sa aking pagtanda. Nang mapagtanto ko iyon, napaiyak ako. Inakbayan ako ni Ray. Alam mong kailangan mong tawagan si Bledo, sabi ni Ray. Malalathala iyon sa papel, at hindi gusto ng firm ang mga sorpresa. Alam ko, sabi ko ng mahina. Si Wilson Bledo ang managing partner ng aming firm. Dapat mo siyang tawagan ngayon, bago dumating ang mga pulis, mungkahi ni Ray. Tama ka, sabi ko, na pinipilit ang aking sarili. Bilang isang abogado, kailangan kong kumilos. Tinawagan ko ang numero ng bahay ni Bledo. Sumagot siya pagkatapos ng ikatlong ring. Magandang gabi, Helen, sabi ni Bledo. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Mr. Bledo, patay na ang aking asawa. Tila inalis niya ang kanyang sarili, sabi ko sa kanya, na nanginginig ang aking boses. Well, ipinaliliwanag niyan kung bakit hindi siya sumagot sa aking email, sagot ni Bledo sa kanyang karaniwang sadyang tono. Isang email, tanong ko, nagtataka kung bakit susulat ang aking boss kay Terry. Oo, nagpadala siya ng isang nakakabagabag na email noong Biyernes ng gabi. Nakita ko iyon pagkatapos ng hapunan sa country club at sumagot agad. Totoo ba iyon? Tanong ni Bledo. Ano ang totoo, sir? Tanong ko, na nag-aalala na ngayon. Naginugol mo ang weekend kasama si Ray Bland at pisikal kayong nakipag-ugnayan. Totoo ba iyon? Ulit niya sa kanyang walang humpay na tono. Oo, sir, totoo iyon, sabi ko, na natatakot para sa aking trabaho. Ang morals clause ng firm ay maaaring magpatawag sa akin. Ang pagsisinungaling ay lalong magpapalala. Ikinalulungkot kong marinig iyon, Helen, at tungkol sa iyong asawa. Tinawagan mo na ba ang mga pulis? Tanong ni Bledo. Oo, sir, kumpirma ko. Magiging abala ka sa loob ng ilang araw. Magbakasyon ka ng 1 linggo upang asikasuhin ang pagpanaw ng iyong asawa. Tatalakayin natin ang iyong kinabukasan dito pagbalik mo, sabi ni Bledo. Ngunit mayroon akong kaso ni Wilson, protesta ko. Si Jenny Hawkins ang iyong pangalawang katulong, tama? Tanong niya, na alam na siya ang humirang sa kanya. Oo, sir, sabi ko, na nakakaramdam ng pamamanhid. Si Jenny ay may kakayahan. Ipapasa ko sa kanya ang isang pagpapatuloy upang makasabay. Tumutok sa mga kaayusan ng iyong asawa. Labis akong nadismaya sa iyo, Helen, sabi ni Bledo. Naiintindihan ko, sir, sabi ko ng kinakabahan. Kasama mo ba si Mr. Bland ngayon? Walang emosyon ang tono ni Bledo. Oo, sir, sagot ko. Ipaalam sa kanya na mag-report sa aking opisina unang-una bukas ng umaga, utos ni Bledo ng mahigpit. Opo, sir, sasabihin ko sa kanya, sabi ko. Salamat, ikinalulungkot ko ang pagkawala mo, Helen. Mag-uusap tayo mamaya, Paulem, sabi ni Bledo, na tinatapos ang tawag. Ako ay nagulat, parang araw-araw siyang nakikitungo sa mga ganitong tawag. Iniling ko ang aking sarili at tumingin kay Ray ng may pagtataka. Well, tanong ni Ray ng awkward. Gusto kang makita ni Bledo sa umaga. Tila, nagpadala si Terry sa kanya ng isang liham tungkol sa atin, sabi ko, na nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Crap, buntong hininga ni Ray. Talagang screwed tayo. Siguro, o baka hindi. May seniority tayo, at ito ang unang pagkakataon. Baka maging maluwag sila, mungkahi ko. Hindi mo talaga iyon pinaniniwalaan, hindi ba? Tanong ni Ray. Hindi naman talaga, pero umaasa ako. Ako ay labis na nagpapasalamat, Helen, sabi ni Ray. Ako rin, Ray. Pareho kaming may kasalanan. Wala akong ideya na magre-react si Terry ng ganito, sabi ko. Sa sandaling iyon, 2 sasakyan ng pulisya at isang coroner van ang dumating. Hiniling ng isang opisyal kay Ray na ilipat ang kanyang sasakyan, at hiniling ng isa pang opisyal sa akin ang identification. Ipinakita ko ang aking lisensya, at pumasok sila sa bahay.
Nang buksan nila ang pinto, tumama sa kanila ang amoy, at sinimulan ng coroner's team ang kanilang trabaho. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari, Mrs. Baker? Tanong ng opisyal. Umalis ako sa bahay noong Biyernes ng hapon. Buhay pa si Terry, nakahiga sa sopa. Bumalik ako bago tumawag sa emergency, paliwanag ko. Si Terry ba ang iyong asawa? Tanong ng opisyal. Oo, sabi ko. At wala ka buong weekend? Tanong niya, na nagtataas ng kilay. Oo, sagot ko. At ano ang ginawa mo ngayong weekend? Tanong niya nang walang kinikilingan. Kasama ko ang isang katrabaho, sagot ko ng patago, na nararamdaman ang pagpilipit ng aking tiyan. Ito ba ang ginoong kasama mo? Tanong ng opisyal. Oo, kumpirma ko, na sinisikap na manatiling detached ngunit nabigo. Nakasama na ako sa maraming interogasyon, ngunit iba ito. Nagpatuloy siya sa ilang karagdagang tanong, na sinagot ko ng maikli. Pagkatapos ng isa pang 20 minuto, tinapos ng opisyal ang pagkuha ng aking pahayag. Sinubukan kong manatiling walang pakialam, ngunit siya ay nakatuon, at nanatiling pula ang aking mukha habang ipinapaliwanag ko ang aking weekend. Kinailangan kong aminin na ginugol ko ang Biyernes ng gabi sa isang eksklusibong nightclub at ang natitirang weekend sa isang prestihiyosong apartment complex, kahit na ibinigay ang aking apartment number. Ano ang dapat kong gawin? Dalhin ang fifth, humiling ng abogado. Kinukuha lang niya ang mga pahayag ng saksi sa isang posibleng crime scene. Ako ay isa lamang bystander, kahit nakasangkot. Iyon lang muna sa ngayon, Mrs. Baker, sabi niya. Kailangan kong makausap ang iyong kasamahan. Lumakad ang opisyal para makipag-usap kay Ray, na dumadaan kung saan ako samuka. Napansin niya ito at nagpatuloy. Gabi na, at ang mga mausisang kapitbahay ay nanunood mula sa kanilang mga bintana at balkonahe. Damn it, kailangan bang maging publiko ito? Siguro dapat ay nagtagal pa ako kay Ray at bumalik pagkatapos ng dilim. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ang mga teknisyan na may bangkay ni Terry sa isang gurney. Nangilabot ako ngunit hindi ako makatingin sa malayo. Inilagay nila ang gurney sa van, tinupi ang kanilang mga suit sa isang bag, at umalis. Lumapit sa akin ang isang opisyal na may mga guhit ng sarhento, na may dalang 2 plastic bag. Mrs. Baker, sabi niya, ako si Sergeant Smith. Natagpuan namin ang armas na ito sa tabi ng iyong asawa. Alam mo bang mayroon siya nito? Tanong niya, na nagpapakita ng armas ni Terry. Oo, regalo iyon mula sa kanyang lolo. Matagal na niya iyon, sagot ko, na nanginginig. Nagtataka ako kung nakuha ni Terry ang armas pagkaalis ko o mayroon na siya noon pa man. Nagplano ba siyang gamitin ito kay Ray o sa akin bago ibaling ito sa kanyang sarili? Ang mga kwento ng balita tungkol sa mga pagpapakamatay na hindi ko pinansin ngayon ay parang totoo. Mahal ako ni Terry, hindi ba? Natagpuan namin ito sa coffee table, sabi ng sarhento, na hawak ang isang bag na may tala at singsing sa kasal ni Terry. Nanginginig, binasa ko ang tala sa pamamagitan ng plastik. Ito ay isang galit na liham na sinisisi ako sa kanyang pagpanaw sa aming nasirang pag-aasawa, puno ng mga salitang hindi pa niya nagamit noon. Nang inig ang mga kamay ko, ibinalik ko ang tala sa sarhento. Nanginginig ang aking mga tuhod, ngunit hindi ako bumigay. Kung hindi ako nagulat kanina, ngayon ay nagulat na ako. Natanto ko na kung nagsalita si Terry noong Huwebes, baka buhay pa siya. Ngunit hindi ako maaaring magtagal sa mga sana. Bilang isang abogado, kailangan kong harapin ang katotohanan sa harap ko, na humihinga ng malalim upang pakalmayan ang aking sarili. Tinanong ko ang sarhento, maaari na ba akong bumalik sa aking bahay ngayon? Sinusuri pa namin ang eksena, ma'am. Medyo masama sa loob. Nagpakamatay ang iyong asawa noong Biyernes ng gabi, at sa tingin ko ay hindi ka dapat manatili dito sa loob ng ilang araw. Tumawag ako ng isang cleaning service, ngunit irerekomenda ko na maghanap ka ng isang hotel hanggang Martes o Miyerkules.
Maaari ko bang kunin kahit man lang ang aking computer at ilang gamit para sa loob ng ilang araw? Tanong ko ng propesyonal. Kapag tapos na kami, sabi ng sarhento. Maaaring tumagal ng isa pang oras. Pinag-aralan niya ako sandali, pagkatapos ay iniabot sa akin ang isang card. Alam kong ito ay isang pagkabigla. Irerekomenda ko si Gina Hastings, isang mahusay na tagapayo na tinutukoy namin para sa trauma. Sabihin sa kanya na kinausap mo ako. Papapasukin ka niya agad. Salamat, Sergeant Smith, sagot ko, na nakakaramdam ng pagkainis sa pangangailangan ng isang tagapayo. Pag-iisipan ko iyon. Ipinakita ng kanyang ekspresyon ang hindi pagsang-ayon at pag-aalala. Tawagan mo siya agad, o makipag-usap sa isang pastor o kaibigan, sabi niya, pagkatapos ay bumalik sa loob. Bumantong hininga ako at umupo sa duyan sa balkonahe na ipinakabit ni Terry noong nakaraang tag-init. Minsan lang namin iyon ginamit mula noon. Hindi ko maiwasang isipin ang liham ni Terry. Sumama sa akin si Ray sa bangko, na naglalayo ng distansya. Napansin ko ang ilang kapitbahay na nanunood pa rin mula sa kanilang mga bintana. Gusto nilang malaman kung paano natin ginugol ang weekend, sabi ni Ray nang may buntong hininga. Sinabi mo sa kanila ang lahat, tanong ko, na nagulat. Halos. Ang mga basics lang, sagot ni Ray. Ano ang gusto ng sarhento? Tanong ko. Sumulat si Terry ng isang liham ng pagpapakamatay, sabi ko ng blanko. Sinisisihan ka? Tanong ni Ray nang may pangungutya. Tinawag niya akong mangkukulam at sinabi na ang kanyang dugo ay nasa aking mga kamay, sagot ko. Hindi mo maaaring sisihin ang iyong sarili. Siya ang nagkalabit ng gatilyo, sabi ni Ray nang mariin. Tama ka, halos bulong ko, ngunit kailangan kong harapin ang mga kahihinatnan ng aking mga desisyon. Nagpatuloy si Ray, sa tingin ko alam ko kung paano sasagutin si Bledo. Dahil hiwalay ako at balo ka. Walang panganib ng mga demanda. Ang aming date ay personal at hindi isang iskandalo. Walang dahilan ang firm para tanggalin kami. Tatawagan kita bukas pagkatapos ng pulong para mag-coordinate. Tiningnan ko siya, na napagtanto ko ng huli kung gaano karami ang ginawa ni Terry para sa akin. Nakatuon si Ray sa pagliligtas ng kanyang karera habang sinusubukan kong iligtas ang aking katinuan. Sabihin mo sa akin kung ano ang sinabi ni Bledo, ang huli kong nasabi. Sige, okay ka lang ba? Tanong ni Ray. Okay lang ako, sagot ko, kahit nagdududa ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, sabi ni Ray bago umalis. Oo, sige, bulong ko. Hindi nagtagal, dumating ang isang walang markang van. Isang binatang may buhok na kulay blonde hanggang balikat ang lumapit. Ito ba ang bahay ng mga Baker? Tanong niya. Oo, kumpirma ko. At ikaw si Jack Harrison mula sa Harrison Cleaning Services. May sinabi sa akin na may nangyaring insidente, sagot niya, sabay abot sa akin ng card. Oo, nasa loob pa ang mga pulis. Salamat. Isinuot niya ang kanyang maskara, bota, at guantes, at pumasok sa loob. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas sina Jack at ang mga pulis. Lumapit sa akin si Sergeant Smith. Tapos na kami, Mrs. Baker. Narito ang aking card na may case number. Magkakaroon ako ng report sa loob ng 1 o 2 araw. Tawagan mo ako kung may mga tanong ka, sabi ni Sergeant Smith. Salamat. Maaari ko na bang kunin ang mga gamit ko? Tanong ko. Siyempre. Pero magsuot ka ng maskara at butis bago pumasok sa loob, sabi ng sarhento. Inalok ako ni Jack. Salamat, sabi ko, kinuha ang card at inilagay sa aking pataka. Inabutan ako ni Jack ng bota at isang bagong maskara. Umalis ang mga pulis habang isinusuot ko ang maskara at bota. Binuksan ni Jack ang isang garapon ng mentholatum. Ilagay mo ito sa iyong ilong. Medyo masama pa rin ang amoy sa loob, payo niya. Sinunod ko ang kanyang mga tagubilin at pumasok sa bahay. Nakatulong ang ointment, ngunit nanatili ang masamang amoy. Sinuri ko ang kalat sa mamahaling sectional sofa at napagtanto kong kailangan ko itong palitan.
Nagkakahalaga ito ng higit sa $6,000 at wala pang 8 buwan. Ang abstract na painting sa itaas nito, na nagkakahalaga ng $2,000, ay nasira, natalsikan ng dugo at utak ni Terry. Ang carpet sa harap ng sopa ay basang-basa ng dugo at likido. Malilinis ko ang carpet at sana ay may salba ang subfloor. Hindi ako sigurado sa sofa, ngunit susubukan ko, tiniyak sa akin ni Jack. Mangyari po, sabi ko ng mahina. Gaano ka katagal dito? Karamihan ng gabi. Maaari ba akong tumawag o mag-iwan ng mensahe kapag umalis ako? Oo, sabi ko, inaabot sa kanya ang aking card. I-lock mo lang kapag umalis ka. Hindi ako mapakali na iwanan siyang mag-isa, ngunit siya ay lisensyado at insured, kaya sinubukan ko. Opo, ma'am, sagot niya. Isinusuot ang card sa kanyang bulsa. Umakyat ako sa itaas, nag-impake para sa 3 araw, kinuha ang aking laptop bag, at mabilis na umalis sa bahay bago muling magrebelde ang aking tiyan. Si Jack ay abala na sa pagtatrabaho. Sinabi ko sa kanya na aalis na ako, at kumaway siya habang ako ay lumabas. Nag-check-in ako sa Holiday Inn Express na malapit, umaasa ng isang silid. Sa kabutihang palad, mayroon pang available. Inabot ko sa clerk ang aking ATM card, ngunit hindi ito tinanggap. Ano? Tanong ko, nagulat. Palagi kaming may sapat sa aming joint account para sa 6 na buwan ng mga bayarin. Ginamit ko ang aking credit card sa halip at pumunta sa aking silid, desididong alamin kung bakit hindi gumana ang ATM card. Pag-login sa aming joint account, nakakita ako ng babala na mababa ang balanse. Sa aking pagkatakot, $24 na lang ang natitira. Halos lahat ay idinonate ni Terry sa children's charities at isang lokal na ampunan. Ito marahil ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagkadismaya tungkol sa aking desisyon na huwag magkaroon ng mga anak. Ang agarang alalahanin ko ay ang pagbabayad ng aming mga bayarin, na automatikong binabayaran. Naglipat ako ng sapat mula sa aking account upang masakop ang mga gastos ngayong buwan, nagtataka kung may ginawa ring katulad si Terry sa kanyang account. Naisip kong bumisita sa bangko bukas. Pagod at gutom, kumain ako ng isang mamantikang hamburger na hindi gaanong umubra sa aking nasusukan na tiyan. Pagbalik sa aking silid, naligo ako at naghanda para matulog, agad na nakatulog. Sa aking panaginip, narinig ko ang isang lalaking boses na nagsasabi, nakita kong nagpasya ka ring ibalik ang iyong malabag na likuran sa bahay. Parang boses ni Terry, pero mas matalas at galit. Terry, ikaw ba yan? Tanong ko, walang nakikita kundi madilim na ulap. Maaari ka bang lumabas para makita-kita? Pakiusap. Siyempre, sagot ng boses. Lumitaw ang isang anino. Nalabis akong tinakot nang makita kong nawawala ang kalahati ng kanyang ulo, lumalaglag ang mga piraso ng buto. Napagtanto ko na ito ay isang bangungot. Hindi ito totoo. Hindi ka totoo. Isa ka lamang piraso ng masamang hamburger na kinain ko, pahayag ko, sinusubukang magpakatatag. Kumislap ang kanyang mga mata ng pula, at lumapit siya sa akin. Una kong naamoy, pagkatapos ay binulag ako ng kanyang nagliliyab na mga mata. Isang sigaw na nagpapabalikwas sa akin ang nagpabalikwas sa akin at bumagsak sa aking tuhod, nakatakip ang aking mga kamay sa aking ulo. Mabuti. Okay, paulit-ulit kong sinabi. Totoo ito. Totoo ka. Mas mabuti pang maniwala ka. Ikaw na miserableng dahilan ng asawa, bulyo niya. Terry, ako, panimula ko. Pero itinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin ako. Tumahimik ka, bruha. Nasa konsensya mo ito. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Ibinaling ang kanyang ulo upang ipakita ang sugat na labasan. Hindi gaanong naiiba kaysa sa $2,000 na piraso ng kalokohang painting na ipinilit mo. Akala ko, nagustuhan mo ang painting, pagtutol ko ng mahina. Kinamumuhian ko ito. Ngunit pinasaya ka nito. Akala ko magsasawa ka, tulad ng pagsawa mo sa akin. Sulit ba ang pagiging kay Ray? Tumingin ako sa ibaba, nahihiya, ngunit tahimik.
Ang totoo, ito ang pinakamasayang panahon na naranasan ko sa loob ng mahabang panahon. Malinaw ang iyong mga iniisip dito, Helen. Terry Glow. Sinubukan kong umiwas ng tingin, ngunit naroon siya sa lahat ng dako. Nabasa ko ang iyong liham, yutal ko, binabago ang paksa. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito noong Huwebes? Mayroon bang magiging epekto? Tanong niya nang nagmamaktol. Sa tingin ko hindi. Hindi natin malalaman ngayon, sagot ko. Ayaw kong maging defensive. Sa tingin ko alam nating pareho ang sagot. Suminghal si Terry. Anong ginawa mo sa pera natin? Tanong ko. Sinusubukang baguhin muli ang paksa. Nagsimulang tumaas ang galit ko. Kailangan pa ring bayaran ang mga bayarin. Matalino ka, may isip mo ito, sagot ni Terry nang walang pakundangan. Alam kong ibinigay mo ito sa children's charities. Bakit? Tanong ko, tumitindi ang galit. Ipinag-gate mo sa akin ang mga anak, kaya gusto kong makinabang ang ibang mga bata. Hindi bababa sa napunta ang pera sa mabuting paggamit, paliwanag ni Terry. Ngunit paano naman? Ako, alam mo kung ano ang nararamdaman ko tungkol sa pagkakaroon ng mga anak, pagtutol ko. Oo, nilinaw mo na ayaw mong mabigatan sa isang karera at isang sanggol. Nakuha mo ang gusto mo, tulad ng kay Ray. Paano iyon? Sagot ni Terry. Buhay pa ako. Hindi ko pinili ang paraan ng duwag, bulyo ko. Kumislap ang kanyang mga mata ng pula. Duwag na paraan. Sa tingin mo ba madaling pumutok ang ulo ko? Ang panonood sa iyong pag-alis kay Ray ang pinakamahirap na bagay. Sinabi ko sa iyo na isang weekend lang iyon. Sinabi ko sa iyong mahal kita. Alam mong babalik ako, sabi ko ng desperado. Tinapak mo ako sa ulo na parang aso. Akala mo magiging handa akong, traidor na lalaki mo. Hindi ko iyon matandaan, ngunit sigurado akong ibig sabihin ko ay pagmamahal, pagtutol ko. Tumawa si Terry ng madilim. Inaasahan mong maniniwala ako pagkatapos ng weekend na iyon. Sa tingin mo ba gusto kitang hawakan ulit, alam ang ginawa mo? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa maging traidor mong lalaki. Paano mo nalaman iyan? Tanong ko. Malinaw ang iyong mga iniisip dito. Tumingin ka, sabi niya, tinuturo. Lumitaw ang isang umiikot na ulap, na naging isang malaking disk. Lumitaw ang isang imahe ni Ray sa akin. Napagtanto ko sa pagkatakot kung ano ang nakita ni Terry. Sumigaw ako sa takot at sinubukang itanggi ito, ngunit alam kong totoo ito. Ang susunod na revelasyon ay mas masahol pa. Ako ang bida sa palabas na ito. Hindi iyon nangyari, pagtutol ko. Hindi. Ngunit pinag-usapan ninyo ni Ray iyon, sabi ni Terry. Para mo na ring ginawa. Anong dahilan ang ibibigay mo sa akin? Na isang beses lang iyon. Tiningnan ko si Terry, nagulat. Paano niya nalaman? Oo, tinalakay namin ni Ray iyon, ngunit wala pa kaming mga plano. Ngunit walang nangyari sa mga iyon, pagpipilit ko. Hindi na mahalaga iyon dito. Ang pag-iisip at pakikipag-usap tungkol dito ay katulad ng paggawa nito, sagot ni Terry. At ano ang lugar na ito? Langit, tanong ko ng sarkastiko. Hindi. Ito ay isang lugar ng pagkikita sa pagitan ng iyong realidad at akin, paliwanag ni Terry. Isang pulang ilaw ang nagsimulang sumikat sa ulap. Ano iyon? Tanong ko. Tapos na ang ating oras. Kailangan ko nang bumalik, sabi ni Terry. Sandali, bakit ka nag-iwan ng $24 sa account? Pakiusap ko. Matalino ka, isipin mo ito, sanggal ni Terry. Siya, dagdag niya, tumalikod. Nagising ako na basang-basa ng pawis. Alas 8:30 na ng umaga. Nakatulog ako ngunit pakiramdam ko ay tumakbo ako ng isang marathon. Pagod, pumunta ako sa banyo pagkatapos ay tumingin sa salamin. Ang maitim na bag sa ilalim ng aking mga mata ay nagpatingin sa akin ng 10 taon na mas matanda. Naalala ko na sinabi ni Terry na mas bata ako ng 10 taon. Sa loob-loob ko, mayroon akong isang buong araw sa unahan, kaya naligo ako, nagbihis, at bumaba para mag-almusal at magkape. Kinuha ko ang umaga na pahayagan,
nagtataka tungkol sa anumang mga ulat tungkol sa pagpapakamatay ni Terry. Mayroong isang maliit na abiso tungkol kay Terry na binaril ang kanyang sarili, ngunit ang aking pangalan ay hindi binanggit, na isang kaluwagan. Natapos ko ang almusal at naglakad sa aking kotse. Tumunog ang aking telepono. Si Rai iyon. Uy, Rai, kumusta? Tanong ko. Halos gaya ng inaasahan, sagot ni Rai. Nasa administrative leave ako habang iniimbestigahan nila ang mga bagay. Hindi maganda ang hitsura. Kailan mo malalaman? Tanong ko. Sa loob ng 2 linggo, ngunit hindi ako naghihintay. Kumusta ka? Tanong ni Rai. Okay lang ako, sabi ko, hindi binabanggit ang aking bangungot. Pagkatapos ay tinanong ko, mayroon bang iba sa opisina na nakakakilala ng sino man na may internal email? Sabi ni Rai, mukhang sinabi ng iyong asawa sa lahat. Kalokohan. Napabuntong hininga ako. Gusto mo bang magkita tayo para sa tanghalian? Marami akong dapat gawin ngayon. Bukod pa rito, hindi magiging matalino sa ilalim ng mga pangyayari, sagot ni Rai. Tama ka. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, sabi ni Rai. Tinapos namin ang tawag. Sinuri ko ang aking mga mensahe. Umalis si Jack sa bahay sa ganap na 5:30 AM. Mayroon din akong mensahe mula sa aking kapatid, si Janice. Nakita ko ang pahayagan. Si Terry mo ba iyon na nag-alis ng kanyang sarili? Text ni Janice. Oo, text ko pabalik. Tatawag ako mamaya. Mas matanda si Janice ng 2 taon at madalas maglaro ng inang manok. Wala ako sa mood na makipag-away sa kanya. Nagmaneho ako sa bahay at ipinarada sa garahe. Sa loob, wala na ang amoy ng dugo ni Terry, pinalitan ng malakas na amoy ng mga panlinis na produkto. Iniiwasan kong huminga ng malalim upang hindi matuyo ang aking mga baga. Naglalakad sa harap na silid, nagulat akong makita na halos bago ang hitsura ng sopa. Bagamat ililigtas ako nito sa pagpapalit ng $6,000 na sopa, nanumpa akong hindi na ako uupo dito muli. Saglit akong nagalit kay Terry dahil hindi niya pinili ang kanyang upuan. Napansin ko na nailigtas din ang painting sa itaas ng sopa, salamat kay Jack. Nasisiyahan sa trabaho ni Jack, umakyat ako sa aming home office. Tinipon ko ang mga folder na may impormasyon sa bangko ni Terry, ang aming mga will, at ang patakaran sa insurance sa mortgage. Inilalagay ang mga ito sa aking briefcase. Nakakatakot na tahimik ang bahay kung wala si Terry. Naririnig ko ang pagtibok ng grandfather clock, at sa isang sandali, akala ko may naamoy akong nabubulok. May damaloy na ginaw sa aking gulugod. Ngunit inalis ko ang pagkabalisa at ipinagpatuloy ang aking mga gawain. Napagtanto ko na kailangan kong ipaalam sa trabaho ni Terry tungkol sa kanyang pagpapakamatay. Ang answering machine ay may ilang mga mensahe mula sa kanyang trabaho na nagtataka tungkol sa kanyang pagkawala. Tumawag ako pabalik at kinausap si Allison Jones, ang kanyang supervisor. Helen, okay lang ba ang lahat? Tumawag na kami ng ilang beses. Okay lang ba si Terry? Tanong ni Allison ng balisa. Hindi. Allison, patay na siya, sagot ko ng kalmado hanggat kaya ko. Patay. Oh my God! Anong nangyari? Inatake ba siya sa puso? Hindi. Binaril niya ang kanyang sarili. Sabi ko, nagtataka sa aking kalmado. Nako, bumantong hininga si Allison. Kailan nangyari? Biyernes ng gabi. Wala ako noong weekend, sabi ko, umaasa na maiwasan ang higit pang mga tanong. Ikinalulungkot ko, Helen. Ipaalam mo sa amin ang tungkol sa LeMay. Gustong dumalo ng lahat dito, sabi ni Allison. Hahayaan ko ang HR na makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa insurance at sa kanyang 401k. Tumawag ka kung may kailangan ka. Salamat, Allison. Pinahahalagahan ko ito, sabi ko. Tinapos namin ang pag-uusap, at nakaramdam ako ng ginhawa. Mas maganda ang resulta kaysa sa inaasahan. Sinigurado ng kumpanya ni Terry ang mga empleyado sa loob ng 2.5 beses ng kanilang sweldo, na maaaring umabot sa $250,000. Umaasa ako na walang clause sa pagpapakamatay,
at alam ko na magiging kapaki-pakinabang ang kanyang 401k. Ibinaba ko at napansin ang nakakatakot na katahimikan ng bahay. Nakatira kami dito ng higit sa 20 taon, halos magandang taon. Ngayon ang bahay ay parang isang libingan. Ang mga alaala ni Terry ay nasa lahat ng dako, bagamat salamat na wala ang kanyang multo. Nakaramdam ako ng ginaw at naisip na may nagmamasid sa akin, ngunit tiniyak ko sa aking sarili na ako ay nag-iisa. Binuksan ko ang mga bintana upang alisin ang amoy ng kemikal at mabilis na umalis sa bahay, patungo sa bangko. Sa bangko, tinanong ko ang teller tungkol sa balanse ng account ni Terry. Mayroon kaming access sa mga account ng isa't isa para sa mga emergency. Sumimangot ang teller sa kanyang computer at pagkatapos ay pumunta para kunin si Arnold Johnson, ang bank manager, na nag-imbita sa akin sa kanyang opisina. Mrs. Baker, natutuwa akong dumating ka. Plano kong tawagan ka mamaya, sabi ni Arnold. Ah, bakit? Tanong ko, nakadarama ng kuryusidad at pagkabahala. Na-flag ng aming sistema ang maraming transaksyon noong weekend mula sa 2 sa iyong mga account. Gusto kong tiyakin na alam mo, sabi ni Arnold. Alam kong gumawa ang aking asawa ng ilang mga donasyon sa kawang-gawa noong Biyernes nang hindi kumukonsulta sa akin. Inasahan kong mapipigilan at makakansela ang mga ito bago sila mapubliko. Gusto ko ring suriin ang aktibidad sa kanyang account. Tinaas ni Arnold ang kanyang kilay at tumingin sa monitor bago sumagot, sa kasamaang palad, hindi iyon posible, Mrs. Baker. Pinroseso ang mga donasyon bago mismo ang deadline noong Biyernes, kaya karamihan sa kanila ay naipasa na. Kailangan ko ang perang iyon, pakiusap ko. May paraan pa ba para maibalik ito? Maaari kang makipag-ugnayan sa kanila at ipaliwanag ang sitwasyon. Maaaring ibalik nila ang pera, ngunit walang garantiya, paumanhin ni Arnold. Maaari kitang bigyan ng printout ng lahat ng mga tatanggap. Ito ay isang mahabang listahan. Ang isang simpleng apela ay malamang na hindi gagana, at ang pagdedemanda sa lahat ng mga kawang-gawa ay magkakahalaga ng higit sa mga legal na bayarin at higit pang masisira ang aking reputasyon. Naiisip ko ang mga headline, sekim na abogado nagdemanda sa mga kawang-gawa. Kung walang iba, magkakaroon ka ng malaking bawas sa buwis, sabi ni Arnold, sinusubukang pag-aanin ang mod. Tinitigan ko siya, naguguluhan sa kanyang pagtatangkang magpatawa. Pagkatapos ng ilang awkward na sandali, nilinaw niya ang kanyang lalamunan at umiwas ng tingin. Paano naman ang account ni Terry? Tanong ko, binabago ang paksa. Sinuri ni Arnold ang kanyang computer. Sa loob, mayroon siyang sapat upang panatilihing bukas ang account. Nagkaroon ng maraming aktibidad noong Biyernes. Binayaran niya at kinansela ang kanyang credit card at gumawa ng malaking pagbabayad sa Westside Funeral Home and Crematory. Tumama iyon sa akin ng husto. Maingat na pinlano ni Terry ang kanyang pagpapakamatay. Paano naman ang ibang mga account natin? Tanong ko. Hindi niya ginalaw ang mga iyon. Buo pa rin ang inyong pinagsamang ipon at sertipiko ng deposito, sabi ni Arnold. Mabuti, sagot ko. Nakahinga ng maluwag. Kailangan ko ring mag-apply ng insurance sa aming mortgage. Iniabot ko sa kanya ang mga papeles. Mukhang nasa ayos naman ang lahat, sabi ni Arnold, naglabas ng isang form. Punan mo ito at ibalik kasama ang kopya ng death certificate. Kung mas maaga, mas mabuti. Papadalhan ko ng abiso ang home loan office. Salamat, Arnold, sabi ko. Isinuksok ang form sa aking briefcase. Walang anuman, Mrs. Baker. Nakikiramay ako. Kung may kailangan pa kayo, tumawag lang po kayo, sabi ni Arnold habang nagkamayan kami. Sa kabila ng kanyang pagiging propesyonal, parang hinuhusgahan niya ako. Nagpasalamat ako at umalis sa bangko na bahagyang gamaan ang pakiramdam. Huminto ako sa tindahan para bumili ng merienda at saka pumunta sa Westside Funeral Home. Sinalubong ako ng isang payat na lalaki sa puting polo at kurbata. Welcome sa Westside Funeral Home. Ako si Alan Markham. Paano ko kayo matutulungan?
Narito ako tungkol sa aking asawa, si Terry Baker, sabi ko. Baker, pamilyar ang pangalan na iyan. Pumasok po kayo sa aking opisina, sabi ni Alan. Inalok niya ako ng kape at umupo sa kanyang computer. Oo, nakikita ko siya rito. Sinubukan ko siyang tawagan kanina. Patay na siya, sabi ko ng mahina. Nauunawaan ko, sabi ni Alan. Nangyari po ba ito noong Biyernes? Sumagot ako, nagbibigay ng kaunting detalye. Nag-order at nagbayad siya para sa isang basic cremation service noong Biyernes. Hindi karaniwan sa mga kliyente na magbayad ng napakaaga bago kailanganin ang aming serbisyo. Mayroon po ba siyang malubhang sakit? Wala, sagot ko. Tumingin si Alan sa screen. Kung gayon, kailangan nating gumawa ng panghuling mga kaayusan. Mayroon po ba kayong death certificate niya? Wala pa. Dinala ang kanyang katawan sa morgue noong Linggo ng gabi. Makukuha ko ang certificate kapag tapos na ang coroner. Kapag pinalabas na nila ang kanyang katawan at nakuha mo na ang certificate, ipaalam mo sa akin at magpapatuloy tayo, Mrs. Baker, sabi ni Alan. Ginugol namin ang sumunod na oras sa pag-uusap tungkol sa mga kaayusan. Hindi regular na nagsisimba si Terry, ngunit lumaki siya bilang Methodist o Lutheran. Nagpasya ako sa isang simpleng cremation na walang memorial service. Tinanong ni Alan kung gusto kong itago ang mga labi ni Terry, ngunit nanindig ang aking balahibo sa isipin. Walang problema. Binayaran ni Mr. Baker ang kanyang mga labi upang ilibing sa columbarium, maliban kung gusto mong kunin ang mga iyon, sabi ni Alan. Umalis ako sa funeral home na nakakaramdam ng depresyon at kailangang makipag-usap sa isang tao. Tinawagan ko ang aking kapatid na si Janice, na nagtatrabaho ng part-time sa county library. Uy sis, sagot ni Janice. Nagtataka ako kung kailan ka tatawag. Naging abala ako, sabi ko. Hindi ko na maalaya na magkakaroon ng napakaraming detalye. Pwede ba akong dumaan? Kailangan ko talagang makipag-usap. Siyempre, sabi ni Janice sa kanyang inang boses. Nasa ospital pa si Richard at hindi pa uuwi hanggang sa huli, kaya may oras tayo. Salamat, sis. Pupunta ako dyan sa loob ng ilang minuto. Ibinaba namin ang telepono at nagmaneho ako papunta sa kanyang bahay. Palagi kaming nagkakasundo ng maayos, at alam kong masasabi ko sa kanya ang anumang bagay. Masaya niya akong sinalubong sa pinto. Gusto mo bang mag-usap habang umiinom ng tsaa? Tanong niya ng may kabaitan. Sige, sagot ko. Pumunta si Janice sa kusina, at umupo ako sa hapagkainan, hindi mapakali. Bumalik siya na may 2 tasa ng mainit na tsaa. Pagkatapos maglagay ng asukal, nagsimula akong magkwento tungkol sa aking weekend kasama si Rai. Tahimik na nakinig si Janice, walang emosyon ang kanyang mukha habang isinalaysay ko ang lahat maliban sa aking plano na aliwin ako ni Rai sa harap ni Terry sa bangungot. At akala ko mas matalino ka kaysa sa akin, sabi ni Janice nang mahina nang matapos ako. Naging isang malaking abogado ka, nagpakasal sa isang lalaki na sumuporta sa iyo. Sulit ba ang iyong weekend? Matigas ang kanyang tono, halos parang isang sampal sa mukha. Dapat sana ay isang maikling pahinga lamang iyon, tutol ko. Sinabi ko kay Terry na wala itong ibig sabihin. Sex lang iyon, isang bagay na kailangan ko bago ako tumanda, isang weekend lang. Pinili niya ang paraan ng duwag. Umismed ako at tumitig sa aking tasa, napagtanto na nagsinungaling ako sa kanya. Nagplano ako para sa mas maraming weekend, ngunit hindi alam ni Terry iyon, at hindi rin niya kailangang malaman. Ang sex, at inaasahan mong sasalubungin ka niya pabalik na parang walang nangyari. Nako, sis, hindi ka naman siguro ganoon ka Nave, sabi ni Janice, sa kanyang inang tono pa rin. Nakaramdam ako ng pagkagalit. Ako ay isang magandang babae, at gusto ko ng kumpirmasyon na ako ay makatwiran. Sumulyap ako sa kanya at nakita ang pag-aalala sa kanyang mga mata, na parang nababasa niya ang aking isip. Pagkatapos ay humigpit ang kanyang tono.
Kung umuwi si Terry at sinabi na pupunta siya kasama ang isang babae para sa weekend, sasalubungin mo ba siya ng bukas palad? Hindi ko inaasahan iyon mula sa aking kapatid. Hindi kailanman magtataksil si Terry sa akin. Hindi siya ganoong uri ng tao, at kung gagawin niya iyon, sisirain ko siya sa diborsyo, sagot ko nang walang pag-iisip. Kahit na nagsasalita ako, napagtanto ko kung paano ito tunog. Kaagad kong inamin na ako ang uri ng tao na gagawa noon. Hindi kumurap si Janice, dahil kilala niya akong masyado para magulat. Ganun. Kaya pwede kang maglaro, pero hindi siya pwede, tanong ni Janice sa kanyang inang tono. Siyempre hindi, protesta ko, nakakaramdam ng panghihina. Wala siyang dahilan para mangailangan ng mas maraming pagkakaiba-iba kung mayroon siya sa akin. Ako ang nangangailangan, karapat-dapat. Napagtanto na nasabi ko na ang masyado. Agad kong idinagdag, bukod, isang beses lang iyon, o lalayo ka pa, papanoorin si Terry, o magdadala ng ibang lalaki, tanong ni Janice. Ang kanyang kalmado at tradisyonal na pag-uugali ay nagpahirap sa akin. Ano sa tingin mo ay wala akong alam tungkol sa mga bagay na ito dahil nagtatrabaho ako ng part-time sa library. May ginawa ka bang ganyan kay Richard? Tanong ko, nagulat. Siyempre hindi. Mahal ko at iginagalang ko si Richard ng labis. Ngunit may kilala akong iba na mayroon. Malinaw na naisip niya na hindi ko na iginagalang si Terry. At ano ang ginawa ng kanilang mga asawa? Karamihan ay diniborsyo ang kanilang mga asawa. Ang ilan ay lumayo pa, inilantad ang kanilang mga asawa sa pamilya at mga kaibigan, inalis ang mga account. Hindi mo pa rin sinasagot ang aking tanong. Sulit ba ang paglilibang kasama si Ray na ilagay sa peligro ang 24 na taon ng kasal? Bigla akong tinamaan. Ang $24 na iniwan ni Terry sa aming joint account ay kumakatawan sa $1 para sa bawat taon ng aming kasal. Napansin ni Janice ang pagbabago sa aking ekspresyon. Anong problema? Tanong niya. Idinonate ni Terry ang lahat maliban sa $24 mula sa aming joint account sa children's charities, bulong ko. Talaga, humadyak si Janice. Hindi iyan nakakatawa. Ang account na iyon ay may 6 na buwan na halaga ng mga bayarin, bulalas ko. Ngunit kailangan mong bigyan siya ng kredito para sa estilo, sabi ni Janice, humahalaklak. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ko, lumalala ang galit. Ipinag-gate mo sa kanya ang mga bata, kaya ibinigay niya ang iyong pera sa children's charities. Alam na hindi mo gusto ang mga bata. Ayaw ko lang sa kanila, tutol ko ng matalim. Helen, nakita ko kung paano ka kumilos sa paligid ng aming mga anak. Malinaw na hindi mo gusto ang mga bata. Ayaw ko lang ng sarili ko. Katawan ko ito, patuloy ko ng may pagmamalaki, at iginagalang iyon ni Terry. Ngunit sigurado ako na sinabi mo iyon sa kanya pagkatapos ng kasal, buntong hininga niya. Sana ay iginalang mo rin siya. Iginagalang at minahal ko siya, protesta ko, ngunit mahina ang tunog. Talaga, ayaw kong makita kung ano ang gagawin mo kung hindi mo siya mahal at napakatapang mo tungkol sa kanyang pagpapakasira. Tumama iyon sa isang nerbiyos. Ano ang dapat kong gawin? Naiwan akong mag-isa na may mga responsibilidad. Kailangan kong sumulong. Kung masira ako, hindi nito babaguhin ang anumang bagay. Hindi. Ngunit maaaring makatulong ito sa iyo na harapin ang kanyang kamatayan. Hindi ka man lang umiyak nang mamatay si tatay. Isang mahabang paghinto ang sumunod. Tumingin si Janice sa akin sa mata. Itinatago mo ang lahat at isa kang potensyal na time bomb, isang functional psychopath, o lubhang manhid. Sa madaling panahon, lalabas ito. Ang mga emosyon ay hindi kailanman naging aking lakas, sagot ko ng mahina, itinutulak ang kakulangan sa ginhawa. Oo, alam ko. Kaya ano ngayon? Tanong ni Janice. Wala akong pagpipilian kundi ang sumulong, sabi ko ng mapait. Hindi mo kailangan, ngunit narito kami ni Richard para sa iyo. Maaaring hindi namin sinasang-ayunan ang iyong mga pagpipilian, ngunit pamilya ka. Salamat, Janice. Pinahahalagahan ko ito.
Sabi ko, nakakaramdam ng pasasalamat. Ginugol namin ang sumunod na oras sa pag-uusap ng maliit na usapan, na nakatulong upang pag-aanin ang aking pagkabalisa. Pauwi na si Richard, sabi ni Janice, sumulyap sa isang text message. Gusto mo bang manatili para sa hapunan? Mga tira-tira lang iyon. Ang iyong mga tira-tira ay palaging masarap, sabi ko. Gusto kong manatili. Masarap ang aming hapunan. Iniiwasan ng elepante sa silid, na ayos lang sa akin. Si Richard ay hindi gaanong madaldal ngunit nagpakita ng ilang banayad na empatiya. Nang pumasok siya, tumango siya sa akin at nakipagpalitan ng mabilis at banayad na mga kilos kay Janice malalim, may asawang komunikasyon. Iniwas ko ang tingin, nagtataka kung kailan nawala ni Terry at ako ang koneksyon na iyon. Ang hapunan ay lasagna, at si Janice, na sanay sa pagluluto para sa isang malaking pamilya, ay gumawa ng higit sa sapat. Inihain din niya ang kanyang gawang bahay na apple pie, na palagi kong gusto, kaya tumanggap ako ng masaganang hiwa, natapos namin sa isang maliit na baso ng alak at magaan na pag-uusap. Napagtanto na oras na para umalis, nagpasalamat ako kay Janice at tumungo sa pinto. Pinigilan ako ni Janice. Inilagay ang kanyang braso sa aking mga balikat. Mahal ka talaga namin, Helen, bulong niya, mahigpit akong niyakap. Salamat, bulong ko pabalik, nagulat. Mahal din kita. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang, dagdag ni Richard ng tahimik. Salamat, sabi ko sa kanya. Nagpaalam kami, at nagmaneho ako pabalik sa hotel. Pagbalik sa aking silid, binuksan ko ang TV para sa ingay sa background, nagpalit ako ng damit pantulog, at humiga. Nakatuon ang aking mga mata sa TV, ngunit muling pinatugtog ng aking isip ang aking pag-uusap kay Janice. Talaga bang ako ay walang malasakit at makasarili gaya ng iminungkahi niya? Oo, narinig kong sagot ni Terry, na ikinagulat ko. Nakasandal siya sa pader, nakatingin sa akin. Paano? Bakit ka narito? Tanong ko, nagtataka. Nakakatulog ka, humadyak siya. Mumultuhin mo ba ako sa bawat panaginip? Tanong ko, nakakaramdam ng malamig na hukay sa aking tiyan. Iyon ang plano, sagot niya na may baluktot ng ngiti, na ginagawang nakakatakot ang kanyang nakalantad na bungo. Kaya, sa tingin mo talaga ay isa akong walang malasakit, walang emosyon, makasariling mangkukulam, tanong ko ng buong tapang. Oo, sagot ni Terry, hindi nahihiya. Ipinapakita iyon ng iyong mga aksyon. Tumango siya patungo sa TV. Sa aking pagtataka, nagpakita ito ng mga eksena mula sa aking buhay. Pamatak ang mga luha habang pinapanood ko ang aming kasal, nakikita kaming bata, masigla, at puno ng pagmamahal. Habang nagpapatuloy ang pelikula, nakita ko ang mga pagbabago sa akin. Si Terry ay palaging sumusuporta, nagtatrabaho ng husto upang matapos ko ang pag-aaral. Nagtipid kami ng pera, madalas na kumakain ng murang pagkain, ngunit masaya kami. Pagkatapos ng graduation, nakakuha ako ng trabaho, at nagbago ang mga bagay. Bumili kami ng bahay at namuhay ng matipid hanggang sa umangat ang aking karera. Nagsimula akong makita ang mga bata bilang isang hadlang. Pinanood ko habang binabalewala ko ang mga pagsisikap ni Terry, isinasantabi ang kanyang mga alalahanin, at tinatanggihan ang kanyang mga pangarap. Hindi ko kailanman gustong magbuntis, ngunit itinago ko ito kay Terry, ginagamit ang aking karera bilang isang dahilan. Dapat ay naging tapat ka mula sa simula na hindi mo gusto ang mga bata, sabi ni Terry na walang emosyon, na nagbigay sa akin ng mga goosebumps. Alam mo na gusto ko ang mga bata, ungol niya habang pinapanood namin ang pelikula. Paumanhin, nauutal ko. Habang nabuksan ang aming buhay may asawa, nakita ko ang isang pader na lumalaki sa pagitan namin, ladrilyo sa ladrilyo. Palaging sinusuportahan ako ni Terry. Inuuna ang aking mga kagustuhan. Ako, sa kabilang banda, ay nawalan ng paggalang sa kanya nang kumita ako ng higit pa kaysa sa kanya. Hindi mahalaga na mas maganda ang aming buhay sa parehong sahod. Nakita ko ang lahat bilang akin.
Ako ay malinaw na ang nangingibabaw sa aming kasal. Kinayamutan ito ni Terry ngunit tahimik na sumuko, nakatuon sa aming kasal. Sa aming ika-12 anibersaryo, napagtanto niya na kaya niyang mabuhay ng disente ng mag-isa ngunit ayaw niyang aminin ang pagkatalo sa pamamagitan ng pagdidiborsyo. Ako, samantala, ay nasiyahan sa aking pangingibabaw, na humantong sa akin upang ituloy si Ray. Nang magsimula ang affair, wala na akong paggalang kay Terry. Oo, tama iyan, ungol ni Terry. Napagtanto ko na ito ay isang huling pagtugon sa aking paumanhin. Nasaan ang Terry na ito nang kailangan ko siya? Siguro kung naging bastos siya bago ako umalis noong nakaraang Biyernes, hindi ko sana ginawa ang ginawa ko. Talaga bang 3 araw pa lang ang nakalilipas? Parang mas matagal. Nagsimulang tumunog ang alarm clock. Gamulong ako at pinatay ito, tumitingin sa dingding kung saan naroon si Terry, ngunit wala na siya. Panaginip lang ba iyon? Tama ba si Terry? Mumultuhin niya ba ako magpakailanman? Bumangon ako, naligo, at nagsepilyo ng aking ngipin. Ang matandang babae sa salamin ay hindi kamukha ko. Mukha at pakiramdam ko ay kakilakilabot. Sa kabila ng paggastos ng magdamag sa kama, nakaramdam ako ng pagod. Nag-impake ako, nag-almusal, at nag-check out. Mas mabango ang bahay kaysa kahapon ngunit parang isang creep pa rin. Ang silid tulugan ay parang isang refrigerator, at ang pagdaan sa sopa ay parang paglalakad sa isang bukas na freezer. Ang pag-iisip na umupo dito ay nagpindot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin ni Terry. Mumultuhin lang ba niya ang aking mga panaginip? Naglakad-lakad ako, nag-iimbentaryo ng mga gamit ni Terry. Pagkatapos ay napagtanto ko na kailangan kong makipag-usap kay Jerry Smith, isang sertipikadong estate planner sa aming firm. Malamang na magagalit siya na ipinaalam ko sa bangko ang tungkol sa pagkamatay ni Terry. Ngunit hindi ako masyadong nag-aalala. Nagtataka ako kung kailan ka tatawag, sabi niya, sumasagot sa telepono. Pinanatili ko ang aking tono na negosyante, ipinapaliwanag kung ano ang nagawa ko, at tiniyak niya sa akin na hahawakan ang lahat. Isa itong perk ng pagtatrabaho sa isang law firm at magpapagaan ng malaking pasanin. Salamat, Jerry, pinahahalagahan ko ito, sabi ko. Sinusubukang tumunog na taos-puso sa kabila ng pagtingin na pagod. Walang problema, iyon ang binabayaran sa akin. Maaari mo bang tipunin ang lahat ng iyong mga dokumento sa pananalapi at dalhin sa akin ngayong hapon? Tanong ni Jerry. Oo, pupunta ako dyan sa 3:00, sagot ko. Gana sa akin, sabi ni Jerry. Ginugol ko ang umaga sa pangangalap ng kung ano ang kailangan ko. Kasama ang isang kopya ng will ni Terry. Nakaramdam ito ng kakilakilabot habang paminsan-minsang malamig na ihip ay umiihip sa kabila ng saradong mga pinto at bintana. Narinig ko ang mga langit-ngit na parang may naglalakad sa itaas, ngunit isinisi ko ito sa nerbiyos at nagpatuloy sa pag-iimpake. Pinalma ako ng isang mainit na shower, at nagpalit ako ng isang bagay na hindi gaanong casual kaysa sa maong ngunit mas casual kaysa sa aking karaniwang mga business suit. Sa opisina, tiningnan ako ng lahat ng masaya, pagkatapos ay mabilis na umiwas ng tingin. Malinaw na alam nila ang tungkol sa aking weekend kasama si Ray. Napula ang aking mga pisngi habang nagmamadali ako. Nagiging casual ang mga araw na ito, Helen Wilson, tanong sa likod ko. Lumingon ako upang makita si Wilson na nakangiti, ngunit hindi nito naabot ang kanyang mga mata. Pumunta ako upang makita si Jerry tungkol sa mga kaayusan ni Terry, sabi ko nang nagtatanggol. Ito ang pinakamakatwirang bagay na nagawa mo mula noong Biyernes, sagot niya ng pantay-pantay. Kapag tapos ka na, pumunta ka sa aking opisina ng ilang minuto. Sige, sabi ko, kinakabahan tungkol sa aking karera. Si Wilson, ang managing partner, ay isang makalumang ginoo, ngunit nakilala ko ang isang utos nang marinig ko ang isa. Sa wakas ay narating ko ang opisina ni Jerry. Ikinaway niya ako papasok na may pilit ng ngiti, nag-alok ng kape, at iniabot ko sa kanya ang aking mga papeles.
Tinalakay namin ang lahat habang sinusuri niya ang mga ito. Mukhang nasa ayos naman ang lahat, sabi ni Jerry. Ako na ang bahala. May iba pa ba? Kailangan kong baguhin ang aking will at trust, sabi ko. May punto, sagot niya. Inilabas ang aking folder. Ang iyong asawa ay nakalista bilang isang benepisyaryo, executive, at medical power of attorney. Gusto kong palitan siya ng kapatid ko, si Janice Hopkins, sabi ko, at bigyan siya ng power of attorney, para sigurado lang. Sige, isulat mo lang sa lapis at lagyan mo ng inisyal. Aayusin ko ang mga pagbabago sa loob ng 1 o 2 araw. Salamat, Jerry, sabi ko, tinatapos ang aming pagpupulong. Naglakad ako papunta sa opisina ni Wilson, napansin ang mapanuyang tingin ng sekretarya na para bang istorbo ako. Helen, pasok ka, maupo ka, sabi ni Wilson na may kaaya-ayang ngiti. Kumusta ka? Mahirap, sagot ko ng maingat. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos, puna ni Wilson na may pag-aalala. Hindi naging madali, pag-amin ko, nag-aalangan na sabihin sa kanya ang tungkol sa aking mga panaginip. Tumango si Wilson at nagpatuloy, siguro nagtataka ka kung bakit kita pinatawag. Nagsimula si Wilson, hindi masaya ang mga senior partners. Nagpadala ng mga email ang asawa mo sa lahat ng nasa kumpanya, at malamang na kumalat na ang impormasyong ito sa labas. Nasira ang iyong personal at propesyonal na kredibilidad. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ka pa natatanggal ay ang iyong huwarang 20 taong record dito. Pinag-isipan ko ang kanyang mga sinabi at ang hindi niya sinabi. Dahil sa kanyang tingin, nagdesisyon ako na sana'y hindi ko pagsisihan. Siguro dapat na akong magsumite ng aking resignation, sabi ko ng mahina, nakakaramdam ng buhol sa aking tiyan. Nagkunwari si Wilson na pinag-iisipan ito bago tumango. Gusto man kitang panatilihin, Helen, sa tingin ko ito ang pinakamabuti. Dahil sa iyong serbisyo at record, papayag ang mga partners na panatilihin ka sa payroll hanggang sa katapusan ng buwan. Magbibigay ito sa iyo ng panahon upang asikasuhin ang mga bagay ng iyong asawa. Magbubuo rin kami ng isang makatwirang severance package. Matalino ka at determinado, makakabangon ka rin. Salamat, Mr. Wilson, sabi ko ng mahina. Parang hindi totoo. Oo naman, baka gusto mong isipin ang pagbabago ng kapaligiran. Nakapunta ka na ba sa Boise? Tanong niya. Sa Idaho. Hindi. Bakit? Sagot ko, nagtataka. Ang isang kaibigan ko sa high school ay namamahala ng isang kumpanya doon at nangangailangan ng isang taong may karanasan mo. Maaari kong ibigay sa kanya ang iyong pangalan, alok niya. Sige, sagot ko ng nag-aalangan. Magaling, ipapaalam ko sa kanya. Narito ang kanyang card, sabi ni Wilson, inaabot sa akin ang card. Sinulyapan ko ito at inilagay sa aking pataka. Maaari ko bang itanong tungkol kay Ray? Ano ang mangyayari sa kanya? Tanong ko. Mukhang nag-isip si Wilson ng ilang sandali bago sumagot. Hindi ako maaaring magbigay ng mga detalye. Pero sabihin na lang natin na naubos na ni Mr. Bland ang anumang kabutihang loob. Hindi ikaw ang unang associate na sinira niya ang kasal. Iyon ang dahilan kung bakit siya nailipat dito pagkatapos ng kanyang diborsyo. Nahuli siya ng kanyang ex-wife na may paralegal. Kinailangan kami ng demanda na panatilihin siyang employed at magbayad ng malaking alimony. Hindi ko alam iyon, sabi ko ng mahina, gulat na gulat. Alam ko ang kanyang reputasyon, kaya ko siya pinili para sa aking affair, pero hindi ang lahat ng ito. Kung gayon, may pagpupulong ako. Ikinalulungkot ko ang iyong pagkawala, Helen, at sigurado akong magkikita pa tayo bago ka umalis, sabi ni Wilson, tumatayo upang senadoryasan ang pagtatapos ng pagpupulong. Babalik ako, mayroon pa akong mga papeles na pipirmahan. Salamat sa lahat, dagdag ko. Kinakamayan siya, pinipigilan ang mga luha. Dali-dali akong lumabas ng opisina, iniiwasan ng iba na malamang nanunood. Pagdating ko sa aking sasakyan, napahagulhol ako. Mahal ko ang trabahong ito at ang mga taong katrabaho ko,
At narito na ako sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang isipin na lumipat sa Boise ay parang pagkatapon. Sa huli, kumalma ako ng sapat upang magmaneho, kahit na mahirap dahil malabo ang paningin ko dahil sa pag-iyak. Muntik na akong maaksidente ng ilang beses. Sa wakas ay nakauwi ako at umupo sa sopa, ibinabaon ang aking mukha sa aking mga kamay at umiiyak ng walang patid dahil sa pagkawala ng aking trabaho. Umiyak ako hanggang sa marinig ko ang isang malakas na katok sa living room. Nagulat, nakita ko ang isang naka-frame na larawan ng kasal na nakatihaya sa nightstand na may basag na salamin. Nagsitayuan ang aking mga balahibo nang mapagtanto ko na mas iniiyakan ko ang aking trabaho kaysa kay Terry. Natakot, itinapon ko ang larawan sa sopa at tumingin sa paligid upang makita kung may iba pang gumalaw. Hindi ko maipaliwanag kung paano nahulog ng napakalakas ang larawan. Pagkatapos ay bigla kong naisip si Terry iyon. Mula sa takot ay napunta ako sa galit, mula sa sindak ay napunta ako sa puot. Lumayo ka sa akin, sigaw ko sa walang laman na silid. Patay ka na. Umalis ka na. Tigilan mo ako. Gago. Bigla, bumaba ang temperatura, at dumilim ang silid. Halos asahan kong makita ang mga bagay na lumilipad mula sa mga dingding at naisip kong nakarinig ako ng nakakabaliw na halakhak mula sa hagdan. Walang paraan na maaari akong manatili sa bahay ng mag-isa. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Janice na may sindak. Oy, sis, anong meron? Sagot niya ng masaya. Hindi maganda. Maaari ba akong magpalipas ng gabi sa inyo? Please, pakiusap ko. Nanginginig ang aking boses. Agad nag-alala ang kanyang tono. Oo naman, ihahanda namin ang guest room. Okay lang ba ang lahat? Tanong niya. Hindi okay. Ipaliwanag ko kapag nakarating na ako doon. Salamat, sabi ko. Tumakbo ako sa itaas upang mag-impake ng aking overnight bag, nagmamadaling naglalagay ng mga gamit. Kailangan kong umalis bago may gawin pang iba si Terry. Hinawakan ko ng mahigpit ang banister habang bumababa ako, sigurado na itutulak ako ni Terry kung hindi ako mag-iingat. Dali-dali akong pumunta sa garahe, inihagis ang aking mga gamit sa sasakyan, at nagmaneho paalis, nag-iwan ng skid marks sa semento. Sinalubong ako ni Janice sa pinto, at bumagsak ako sa kanyang mga bisig, umiiyak. Inaliw niya ako at pinaupo sa sopa at pinakalma ako upang makapagsalita. Diyos ko, sis, anong nangyari? May pumasok ba? Tanong niya, nag-aalala. Mas malala pa, si Terry, sagot ko. Terry, patay na siya. Ano ang magagawa niya? Tanong ni Janice, tumitingin sa akin ng kakaiba. Ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa nakaraang 2 gabi at kung ano ang nangyari sa bahay. Nakinig siya ng tahimik habang ako'y nagkukwento. Sinusubukan niya akong baliwin. Alam ko, hagulgol ko. Honey, nagdaan ka sa maraming stress. Baka kailangan mo lang magpahinga at matulog ng maayos, mungkahi ni Janice. Hindi mo naiintindihan. Sinabi sa kanyang self-destruction note na sana'y makita ko ang kanyang mukha sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, at nakikita ko. Hindi ako nakatulog ng maayos mula noong linggo, at nag-resign ako sa aking trabaho upang maiwasan ang matanggal, hagulgol ko muli. Nako, paano na ang bahay at mga bayarin? Tanong niya, nag-aalala. May pera ako, at sasagutin ng insurance ang mortgage. Nagtatrabaho ako hanggang sa katapusan ng buwan, at pananggakwan ako ng severance pay, pero hindi ako maaaring manatili sa lugar na iyon. Galit sa akin si Terry, lilikadate niya ako kung mananatili ako, paliwanag ko, nanginginig ang aking boses. Nako, sis, sobra naman iyan. Paano ka masasaktan ng isang patay na tao? Tanong ni Janice, sinusubukang makipagmatwiran sa akin. Pero wala ka doon, protesta ko. Hindi, wala ako. Hayaan mo akong dalhin ang iyong mga gamit sa itaas. Pagkatapos ay ipagtitimpla kita ng tsaa at gagawa ng grilled cheese sandwich. Makakatulong iyan upang kumalma ka, at pagkatapos ay maaari tayong mag-usap. Okay, alok ni Janice. Okay,
Sabi ko, pakiramdam ko ay isang natatakot na estudyante. Dinala ni Janice ang aking mga gamit sa itaas at gumawa ng tsaa at grilled cheese sandwiches. Dinala niya ang mga ito sa isang tray sa front room at umupo sa tabi ko. Ang tsaa, na may lasa ng honey, at ang sandwich ay nagbalik ng mga alaala ng pagkabata at nakatulong sa akin na magpahinga. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Janice nang nakapapayapa. Oo, sobra, sagot ko na may buntong hininga. Salamat, walang anuman. May sinabihan ka na bang iba tungkol sa pagkakita kay Terry? Tanong niya. Hindi, nagbibiro ka ba? Ipapapasok ako sa isang institusyon, sabi ko, nagbibiro. Hindi naman kinakailangan. Nagdaan ka sa maraming bagay. Siguro nakakagulat ang pagkakita kay Terry. Baka dapat kang magbakasyon ng ilang araw. Maaari kong kausapin si Richard tungkol sa pagpapahintulot sa iyo na manatili sa lake house. Makakatulong sa iyo ang ilang araw sa probinsya, mungkahi ni Janice. Maaaring tama ka. Iminungkahi rin ni Wilson na umalis ako. Binanggit niya ang Boise. Boise. Anong meron sa Boise? Tanong ni Janice, nagulat at natutuwa. Ang isang kaibigan niya ay namamahala ng isang law firm doon at nangangailangan ng isang magaling na abogado, sagot ko. Tatawagan mo ba siya? Tanong ni Janice. Siguro dapat, pero ayaw kong umalis dito. Ikaw at si Richard ang nag-iisang pamilya ko ngayon. Sumimsim ako muli ng tsaa. Nga pala, binago ko ang aking will at trust. Ikaw na ngayon ang nag-iisang beneficiary at executive ko. Binigyan din kita ng power of attorney. Sana ay hindi ka nagagalit. Hindi, syempre hindi, sabi ni Janice, pero bata ka pa. Magtatagal ka pa. Sana nga, pero gusto ko pa ring maging handa, sagot ko. Kumain at uminom kami ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Talagang nagkamali ako, hindi ba, bulong ko. Hindi ka nakakatulong sa iyong kaso kamakailan, pag-amin ni Janice nang may paggalang. Siguro gusto kong magkaroon ng cake at kainin din ito, sabi ko. Si Ray, at tingnan mo ang naging kapalit nito. Sabi ni Janice nang mahina, Riley. Alam ko na kung ano ang naging kapalit ng aking mga ginawa, ang aking asawa sa loob ng 24 na taon, ang aking karera, at ang aking kapayapaan ng isip, lahat dahil gusto ko ang isang fling kay Ray Bland. Oo, buntong hininga ko. Pero huli na para umiyak sa natapon na gatas, gaya ng sinasabi ni nanay noon. Kailangan mong ayusin ang iyong sarili, sis. Tama ka. Baka tanggapin ko ang iyong alok at ayusin muli ang aking isip. Sa ngayon, kailangan ko lang matulog, humikab ako ng malalim. Nagawa na ng tsaa ang kanyang trabaho, at naramdaman kong bumibigat ang aking mga talukap ng mata. Halika, aakyat na kita, sabi ni Janice. Tinulungan niya akong tumayo at dinala ako sa guest room. Halos hindi ko nagawang magpalit ng nightgown bago bumagsak sa ilalim ng mga kumot. Salamat, bulong ko, sa lahat. Walang anuman. Matulog ka na, sabi ni Janice, hinahalikan ang aking noo. Isinara niya ang pinto habang umaalis siya, at ako'y nakatulog. Kaya, akala mo makakatakas ka sa akin sa pamamagitan ng pagtakbo sa bahay ng iyong kapatid. Narinig kong sabi ni Terry sa sarkastikong tono nang ako'y magising. Napuno ng isang makapal na kulay abong ulap ang silid, at lumabas si Terry mula sa closet, may mga piraso ng bungo sa kanya. Bakit ka narito? Bakit hindi mo ako maaaring tantanan? Tanong ko ng desperado. Tantanan ka? Ha? Hindi kita kailanman tatantanan, mangkukulam, ungol ni Terry, nakabaluktot sa galit ang kanyang nasirang mukha. Ikaw ang nasa bahay, hindi ba? Tanong ko. Oo, nangailangan iyon ng pagsisikap. Pero ngayon alam ko na kaya ko, ngumisi si Terry. Please, maaari mo ba akong tantanan? Patay ka na, kailangan mong magpatuloy, pakiusap ko. Oo, patay na ako, pero kasalanan iyon Nino. Ikaw ang pamitik ng gatilyo, sagot niya. Oo, pamitik ako ng gatilyo. Ako iyon o ang iyong kasintahan, balik ni Terry. Sisirain mo sana si Ray,
sabi ko. Pinag-isipan kong mabuti, pero masyadong mabilis iyon. Hindi dapat ganito, sabi niya, nagliliyab ang kanyang mga mata. Paano dapat, sigaw niya. Sumang-ayon sa iyong mga affair, mag-iwan ng mga papeles ng diborsyo sa likod at hayaan ang iyong law firm na sirain ako sa publiko, o kaya'y sunugin ang bahay at gumugol ng mga taon sa bilangguan. Wala na akong pagpipilian, kaya pinili ko ang isa na nagbigay sa akin ng ilang paggalang sa sarili at paghihiganti. Pamitik ako ng gatilyo dahil iyon lang ang aking pagpipilian. Ngayon ang aking dugo ay nasa iyong mga kamay. Tumingin ako. Nakita ko ang aking mga kamay na natatakpan ng maitim na pulang dugo na tumutulo sa bedspread ni Janice. Maaaring hindi mo makita iyon sa araw, pero naroon pa rin iyon, at walang makakaalis niyon, dagdag ni Terry. Paatras siyang nagpatihulog, mas maraming piraso ng kanyang basag na ulo ang nahuhulog pero naglalaho bago tumama sa sahig. Sa isang paos na bulong, idinagdag niya, mayroon akong hindi pa natatapos na gawain. Hindi ako maaaring magpatuloy hanggang sa makumpleto iyon. Nga pala, sulit ba ang iyong fling kay Ray? Nawala mo ako at ang iyong trabaho. Patuloy ni Terry. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang trabahong iyon. Tingnan mo, Terry, talagang humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko dapat iyon ginawa. Please, umalis ka na, protesta ko ng mahina. Sa tingin ko hindi mo iyon naiintindihan, sagot ni Terry, lumalambot ang kanyang tono. Hindi mo dapat iyon inisip, pero iniisip mo pa rin na tungkol sa iyo ang lahat. At tungkol sa pagtantan sa iyo, hindi iyon mangyayari, kailanman. Please, Terry, nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi ko na kaya, iyak ko, tumutulo ang mga luha sa aking mukha. Alam mo ang kasabihan, sa isang kamay ay pagnanasa, sa kabilang kamay ay kalokohan. Tingnan natin kung alin ang unang mapupuno. Gusto ko ang isang tapat na asawa na mahal ako katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Paano iyon naging resulta? Masiyahan ka sa iyong nalalabing kaawa-awang buhay, mangkukulam, bulong ni Terry, pagkatapos ay sumabog sa halakhak. Naglaho siya sa closet, at ang ulap ay naglaho. Naglaho ang dugo sa aking mga kamay at sa bedspread ni Janice. Bumagsak ako sa unan, umiiyak. Sa susunod na sandali, nakita ko ang sikat ng araw sa pamamagitan ng bintana. Naamoy ko ang bacon mula sa ibaba at sinuri ang bedspread walang bakas ng dugo. Ginawa ko ang aking gawain sa umaga, nagbihis, at bumaba. Hindi gaanong gumanda ang pakiramdam ko, pero hindi naman lumala. Magandang umaga, sabi ni Richard nang masaya na may kasamang kape sa umaga. Halos tapos na si Janice sa pagluluto ng almusal. Uminom ka ng kape at umupo ka. Salamat. Siguro gagawin ko, sabi ko. Binati ko si Janice, na naglalagay ng bacon sa plato, kinuha ang aking kape, at umupo. Kumusta ang iyong pagtulog? Tanong ni Richard nang nag-aalala, tinitingnan ang aking gasgasan na mukha. Hindi maayos, pag-amin ko. Nakita mo ba siyang muli? Tanong ni Janice, inilalagay ang bacon at scrambled eggs sa mesa. Sinulyapan ko siya pagkatapos ay si Richard, na mukhang nag-aalala pero hindi gulat. Napagtanto ko na ibinahagi ni Janice ang aking mga lihim sa kanya, pero tinanggap ko iyon sila ay isang tunay na mag-asawa. Oo, sagot ko. Nababaliw na ba ako? Tanong ko. Isa akong surgeon, hindi isang psychiatrist, sagot niya na may bahagyang ngiti, pero mula sa ikinwento sa akin ni Janice, ikaw ay nasa ilalim ng maraming psychological trauma at stress mula kay Terry at sa iyong trabaho. Malamang tama ka. Sabi ko, hindi na gusto pang alista ang aking mga problema, pero baka gusto mong makipag-usap sa aming staff psychiatrist sa ospital. Napakagaling niya at maaaring makatulong sa iyo. Maaari akong sumang-ayon, sabi ko. Kumain kami ng scrambled eggs at bacon. Si Janice ang pinakamagaling na magluto mula noong aming ina, at masarap ang kanyang mga itlog. Nag-usap din kami tungkol sa paggugol mo ng ilang panahon sa lake house. Wala kaming pakialam kung mananatili ka roon ng ilang araw upang kumalma,
sabi ni Richard. Gusto ko iyon, sabi ko. Alam ko na hindi ilalabas ng medical examiner ang katawan ni Terry hanggang sa katapusan ng linggo, at mayroon akong 3 linggo bago ako opisyal na matanggal. Baka makatulong ang ilang araw sa lawa. Magaling, ibibigay ko sa iyo ang susi bago ako umalis. Kaya mo bang magmaneho? Tanong ni Richard. Kaya ko, sagot ko na may ngiti. Tinapos namin ang almusal, at tinulungan ko si Janice na ligpitin ang mesa. Iniabot sa akin ni Richard ang susi ng cabin mula sa kanyang bulsa. Maraming beses na ako nakapunta doon at alam ko ang daan. Magkaroon ka ng magandang bakasyon, sabi ni Richard. Salamat sa inyong dalawa sa lahat, sabi ko, niyayakap sila. Walang anuman, sabi ni Janice. Tumawag ka kung may kailangan ka. Nag-impake ako at umalis, nagpas siyang huwag nang umuwi para kumuha ng mas marami pang gamit. Pagkatapos ng kahapon, ayaw ko nang pumunta doon muli. Huminto ako sa Walmart para kumuha ng mga gamit at naglakbay. Nagmamaneho sa isang 2-lane road na nakababa ang mga bintana at bukas ang radyo, naramdaman ko ang hangin na nagpapagulo sa aking buhok. Inaasahan ko ang ilang araw ng kapayapaan. Kalahating oras na lang ako mula sa lawa nang mangyari iyon. Magandang araw para magmaneho. Hindi ba? Narinig ko mula sa passenger seat. Gulat na gulat, nakita ko si Terry na nakaupo doon, nakatingin sa bintana na may sikat ng araw na tumatagos sa sugat sa kanyang ulo. Anong ginagawa mo rito? Halos sumigaw ako. Nakatulog ka sa manibela. Hindi masyadong ligtas, sabi ni Terry. Bantayan mo ang daan bago ang intersection. Gumuho ang aking mundo nang sumalpok ang isang malaking 18-wheeler sa aking pinto. Dahil sa impact, umikot ang sasakyan, at sinalpok ako muli ng isa pang truck. Napunta ang aking sasakyan sa isang kanal na nakabaligtad, deployed ang mga airbag. Magkikita pa tayo, sabi ni Terry bago ako mawalan ng malay. 25 taon ang lumipas. Hello, Mrs. Hopkins. Sabi ng masayahing receptionist habang nag-sign in si Janice. Hello, Amy, sagot ni Janice. Kumusta si Miss Baker ngayon? Tanong niya kay April Callahan, ang head nurse. Ganoon pa rin. Nakaupo lang siya sa kanyang wheelchair nanunood ng TV o nakatingin sa bintana. Pinakamahirap ang mga gabi para sa kanya. Iginigiit niya na nakikita niya ang kanyang patay na asawa sa kanyang mga panaginip, sabi ni April ng malungkot. Alam iyon ni Janice pero alam din niya na tinanggap na iyon ni Helen. Hindi na gaanong tinatakot si Helen ng mga pagbisita ni Terry tuwing gabi gaya ng dati. Totoo, may kakaibang nangyari noong nakaraang araw, sabi ni April habang naglalakad sila papunta sa silid ni Helen. Ano mismo? Tanong ni Janice. Kung hindi ko nakita, hindi ako maniniwala, panimula ni April. Alam mo ang larawan niya at ng kanyang asawa sa dresser. Oo, kinunan iyon noong araw ng kanilang kasal, sabi ni Janice na may nostalgic na kalungkutan. Nasa kanyang silid ako at pinapakain siya ng tanghalian nang biglang bumagsak ang larawan at nabasag ang salamin, sabi ni April. Halos tumalon ako mula sa aking balat. Baka may draft, mungkahi ni Janice, nakakaramdam ng panginginig. Hindi. Sarado ang lahat ng bintana, at walang umiikot na fan, sagot ni April. Kakaiba iyan, sabi ni Janice. Naalala niya na sinabi rin iyon ni Helen na nangyari sa kanyang bahay noong araw bago ang aksidente. Nag-sleep si Helen sa coma at gumaling pero naiwan siyang quadriplegic. Madalas siyang nagrereklamo tungkol sa mga bagay na gumagalaw sa kanyang silid, pero naisip ko na mga staff iyon. Habang naglilinis, ang pinakakakaibang bagay ay ang reaksyon ni Helen, patuloy ni April. Oh, tanong ni Janice. Ngumiti lang siya at sinabi, galit pa rin siya sa akin. May sense ba iyon sa iyo? Tanong ni April. Kakaiba man, may sense iyon, sagot ni Janice na may malungkot na ngiti. Sasabihin ko sa iyo iyon balang araw. Kailangan ko nang umikot, pero gustong makipag-usap sa iyo ng front desk tungkol sa kanyang mga benepisyo bago ka umalis. Mag-uusap tayo mamaya,
Sinabi ni Janice na nakarating siya sa silid ng kanyang kapatid at nakita ang marupok na 71 taong gulang na babae sa kanyang wheelchair na nakatingin sa bintana. Naalala niya ang aksidente na para bang kahapon lang iyon. Papunta si Helen sa lake house nang sinalpok siya ng isang 18-wheeler pagkatapos ay ng isa pang truck. Mukhang nakatulog si Helen sa manibela at lumagpas sa isang pulang ilaw, sabi ng mga pulis. Kinailangan ilabas si Helen gamit ang jaws of life at muntik nang malunod habang napupuno ng tubig ang cab. Sinisi ni Janice at Richard ang kanilang sarili dahil hindi nila siya hinatid sa cabin. Nilinaw ng police report ang trucking company ng kasalanan. Sinasagot ng health plan ng law firm ni Helen ang kanyang mga gastusin sa ospital pero hindi ang lahat ng long-term care costs. Si Janice, na may power of attorney, ay gumamit ng mga pondo ni Helen kabilang ang kanyang 401k at ang 401k ni Terry at ang insurance mula sa kumpanya ni Terry. Ibinenta rin ni Janice ang bahay ni Helen gamit ang karamihan ng nalikom para sa mga gastusing medikal na sinasagot na ngayon ng Medicare. Mayroon pa ring out-of-pocket cost si Helen. Ang mga gastusing medikal sa loob ng 25 taon ay halos naubos na ang kanyang mga pondo, at natakot si Janice na baka kailangang lumipat si Helen sa isang mas hindi komportableng nursing home. Tingnan mo ang dinala ko sa iyo, sabi ni Janice. Inilalabas ang isang bagong Afghan mula sa isang malaking bag. Katatapos ko lang kahapon. Napaka-cute. Helen squeaked. Thank you. Ay, naisip ko na magpapanatili iyon sa iyong init tuwing gabi, sabi ni Janice na may ngiti. Sigurado ako na magagawa iyon, sabi ni Helen, nakatingin sa bintana. Maaari ka bang magtago ng isang sikreto? Tanong niya. Oo naman, sagot ni Janice. Noong weekend na iyon na ginugol ko kay Ray, hindi ko pa nasasabi kay Terry, pero napagtanto ko na hindi sulit ang naging kapalit, sabi ni Helen habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Bumaba ang temperatura ng silid, at tahimik na umugang ang kama sa ospital. Natakot na tumingin si Janice sa kama, pagkatapos ay bumalik sa kanyang kapatid. Sa tingin ko alam na niya, mahal, sabi ni Janice ng mahina.